anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo, sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, double king, double king. So, ang bida natin ay lalaki. Pwede rin namang babae kung extrovert siya. Bali single yung bida natin dito So para malaman nyo kung para sa inyo ba itong reading o sa kakilala nyo, yun nga yung description natin. So ito yung self-made clues ko. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Lalaki na tao or babae kung extrovert. Single siya ngayon. Pwede rin separated or pwedeng ex-partner nyo to. Byuda-byuda. 26. Yung age ay pwedeng 26 to 39 years old. Wala pang 40. Ay, ano yung king? So, double king. Ito yung card 1, 2, 3. Pwede magdugtong sila, pwede rin hindi. King na naman. Triple king to. King, ano tong holy? King of Wands, King, Wands candles to Ay, hindi pala king to nakalagay kasi king, ayun hindi pala siya king. Emperor pala to. Hindi ko na kasi nagamit tong deck na to Huling gamit ko December 2024 pa. December 2024, Kasi nung December 2025, hindi ako nakagawa. Buong months, hindi ako masyado nakagawa ng mga video. Hindi ko nagamit to. So, kalimutan ko yung mga pangalan nila. Ito kasi, cups to, cheer, cups. Canes, swords. So, swords. So, kala ko nga ay king. Sabagay, double king din naman to. Ayan. Double king pa rin. Anyways. Pag-iisahin ko tong double king plus ito, saka to. Anong meron dito? Ang dating King of Swords, Emperor, King of Cups, Strengths. Maganda kung magdagdag pa ako. Kasi hindi ko masabi kung career ba to, relationship, friendship, family. Family to. Family reading. So, ibig sabihin, pwedeng biological family niya to. Or sarili niyang family, kaya lang single siya ngayon. So,
May ano kasi dito family issues o misunderstanding. Pero again, tungkol sa family. Anong meron? Bakit ganoon? Well, yung bida natin, meron siyang ka-misunderstanding at ang ka-misunderstanding niya ay either nanay niya mismo or kapatid or kadugo na babae. Pero yung babaeng yun, probably may anak na. Yun yung ka-misunderstanding niya dito. Ngayon, may mga tao na pagbabatiin itong bida natin at yung nanay niya mismo or kapatid or kadugo na may anak na. Pagbabatiin or may mag-a-advise, ganyan. Na mag-ayos na sila, ganon. Nandito din itong strengths at emperor. So, ang dating sa akin, may magti-take accountability sa nangyari. So, in short, may magsusorry. After mabigyan ng advice, so, may someone na magti-take accountability at ayun nga, magsusorry. Mukha namang tatanggapin ng apology. Nandito tong strength card. Ngayon, tingnan natin kung magdurog tong bato o hindi. Ano tong 5? 5 of Cups. Five of Cups, King na naman. King of Kings, King of Swords. The list, ano yun? The list 20. So, kung 20 yan, edi Judgment. Kasi may knight dito, king. Para silang swords. Court card ng swords. Ang mangyayari kasi, tingin ko yung lalaking to, yung bida natin, siya yung magsusorry. Kasi nakita niyang sad dito yung kapatid niya or nanay or kadugo. So, okay, pagbabatiin sila, di ba? Pero tingin ko ang magsusorry ay yung bida natin. So, pwede kayo mismo to or kung di man nga kayo to, edi someone na malapit sa inyo. Siya mismo yung magsusorry. Ano tong Knight of Swords? So, ito yung bida natin mismo. Siya yung
mag-embody nitong 2 cards. Ay, ba't ba ito ang nakuha ko? Dapat pala itong tarot. Ayun, nakuha ko. Excuse me. Ito na. Ito na ang nakuha ko Di pagpatuloy na natin. Knight of Swords. Dog Coffin. Knight of Swords. So, ang dating sa akin, may coffin. Ano kaya to? Sa bagay, hindi naman siya literally ending. Pwede rin namang renewal yan. Renewal ng samahan. So, itong Knight of Swords natin, action or communication. So, ang tingin ko, iisa lang kasi iniikot ng reading natin. Mag-uusap sila. Tapos, patatawarin naman dito. Yun din yung kanina So, dun sa kanina, ang magsusorry pala. May magsusorry, di ba? Magsusorry yung bida natin. Yung bida natin magsusorry. Kasi nakita niya nga yung nanay niya, kapatid. Nanay niya, kung kapatid or kadugo, may anak na. Nakita niya sad or umiyak. Kaya siya nakipagbati. Ngayon, ito na yung outcome ng apology. So, after mag-apologize, mukha namang tatanggapin ng apology. Kasi renewal naman to. Sa case na to, renewal ng samahan. Ito, mag-uusap sila. So, parang ganun din dun sa dito, no? Pero at least dito detalyado paano nangyari. Pero nasabi ko rin yun, di ba? Dito. Na mukhang tatanggapin yung apology. Dito pa lang, nasabi ko na yan. Pero dito na himay-himay kung paano nangyari. Kasi nga, ang mag-apologize ay yung bida natin mismo. Tapos, tatanggapin naman ang apology nung nakasamaan niya ng loob na family member or kadugo. Ano bang pinagawayan nila? Karoon sila ng misunderstanding. Ewan ko ano bang pinagawayan ng mga yon. Siguro, and gossip, enviousness, jealousy. Tingnan natin. For specific. One, two. 5. Ano to? Rider. Rider, Clover. 3. So, anong pinagawayan itong mga to? Baka nga pera. Pera. Or baka malayo ang loob nila sa isa't isa.
Kasi hindi na sila nag-uusap. Siguro dahil napalayo yung isa. Wala na maisip eh. Ano pinagawa yan? Pwedeng, yun nga, pera. Or distance. So, dahil napalayo yung isa, hindi na sila masyado nag-uusap. So, dahil di na sila nag-uusap, di na sila close. Yun. May dadagdag pa ba kung possible? Case. O siguro nakaka-apekto sa connection nila yung kanila yung health. Baka laging high blood yung isa. Madaling mainis. So baka ugali ang pinag-awayan. Hindi naman siguro sinasadya dahil nagkataon lang. Kasi nga may iniindang pain siguro or medical ano ba yun? Issues. Kaya siguro laging bugnot or madaling uminit ang ulo or laging high blood. Pero again, pwede rin ganong case. Nagtampo siguro. Anyways, hindi naman to love reading. Family or kadugo eh. Family or kadugo na reading to. So dahil di siya love reading, wala tayong zodiac sign. So ginagamit ko lang yung extrang zodiac sign sa love reading. So proceed na lang tayo dito. So whether nangyayari na yun or mangyayari pa lang ganun. Iisa lang direction. So dito naman tayo. Ibang scenario. Ito success. Respect. Oh. May love tayo. Heart. Ano yan? Heart. Sa ka-tower, edi relationship to. Success. Respect. Sa topic ng relationship. So, ang dating sa akin, meaning na ito ay marami, pero isa doon ay establishment. So, established relationship kasi may presence ng respect. Kaya success kasi sila pa rin. Adi in short, okay naman ang relationship sa period na to. Okay, basta may respect sa isa't isa. Ngayon, dito naman tayo sa susunod. Longevity. Power. Ano yun? Okay. Haso. Ano yun? Power. Ay, hindi ko ito biniview as negative kasi maganda tong tatlong card. Ano to? Doon tatama sa career or business. Parang namamayag pag ganun dating. Kasi may power eh. Longevity, ibig sabihin, nasa top pa rin siya or top.
Let's say mga competitor, business, ano ba? May business, may competitor. Eh di maganda pa rin ang takbo ng sales. Kung may business. Ngayon, kung career, let's say employee, eh wala namang problema. Although nandito yung snake, pero hindi ko nga siya binview as negative. So, ano yung magiging positive? Wais sa pera to or tuso. So, ibig sabihin, madiskarte. Pero dun to sa freelancer. Sa freelancer, tatama yung sinabi ko. Magiging madiskarte. Pero kung empleyado mismo, paano nga ba? Kung empleyado, wala namang problema kasi biniview ko yung snake as renewal. Kakaroon ng transformation sa work. Or tuloy-tuloy pa rin kasi isipin na lang natin yung snake ay kaya niyang i-circle lang sa sarili niya. Di parang cycle. Dahil nabebend naman yung katawan nito. So, andun pa rin sila sa workplace. Walang resignation, termination, layoff, suspension. Dahil sa ganitong panahon, may global crisis. Tingin ko karamihan ng Gemini ay hindi mali-layoff, hopefully. So, ganda T. Ilang minuto na ba ito? 22. Pero kung probationary, tingin ko mag-transform into sunod ng probationary. Regular na, sa ibang company. Pero kung sa government, job order, Job order, casual, permanent, di may level up. So, kung job order, edi magiging casual, yung casual magiging permanent, wala na, di ba? Yun yung sagad. Anyways, dito na lang tayo sa susunod sa last deck ko. Babasahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang yung information na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice na to sa period na to. Sabi, protection. Create a safe space within this circle. You are protected and empowered. Companion. Listen to your inner voice. Your spirit guide is there to assist you. At ang huli, yung transformation na sinabi ko hanggang dito. Sinasabi yung transformation. Transformation is brewing. Embrace change and harness its magic. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.